Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa ating mga kabayan, si Adrian, Jillian at Stephen. Naatasang mag-survey sa pinakaliblib na bahagi ng kanilang lungsod ang grupo. Ang inakala nilang trabaho lang, mauuwi sa isang trahedyang hindi na kaya pang malimutan. Dakong tanghali ng Biyernes, nang marating nila Adrian ang lugar sakay ng isang bangka. Masyadong mainit sa oras na yon dahil tirik na tirik ang araw. Bago simula ng trabaho, napagpasyahan muna nilang sumilong at kumain sa nakitang maliit na karenderya. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Adrian na pagmasdan ang paligid. Ito pa lang ang unang pagkakataon na mapadpad siya sa lugar, maging ang dalawa pang kasamahan. Medyo nakaramdam na rin siya ng kaba dahil marami ang usap-usapan doon. Ang mismong bayan ay may mga kaganapan na hindi maipaliwanag sa Isla Pulo. Madalas nababalita ang pagkawala ng mga tao. Hanggang sa ngayon hindi pa natatagpuan. Manang, matanong ko lang po. Totoo po ba ang naipapalabas na balita na may mga taong nawawala dito sa isla? Napatahimik muna ang manang. Nagmamay-ari ito ng karenderya. Lumapit pa sa kanila bago magsalita. Mga ihot iha, huwag niyong mamasamain ang bilin ko ha. Kung mananatili kayo sa lugar na ito, mas mainam na wala kayong banggitin tungkol sa bagay na yan. Kasi ang may sala ay nakikinig lamang sa tabi-tabi. Matapos marinig ang sinabi ng manang, nagkatinginan ang magkakaibigan. Napatingin pa ito sa paligid. Sunod-sunod na buntong hininga pa ang pinakawalan. Pagkatapos silang kumain ay sinimulan na ang pagtatrabaho. Inuna ni Adrian ang nagmamay-ari ng karinderya, samantalang nag-ikot naman sa mga bahay sina Stephen at Jillian. Naging maayos naman ang kanilang trabaho. Natapos ang bilang ng kota. Wala ring naging problema sa pakikipag-usap sa mga taga-Isla Pulo dahil likas silang mababait at marunong makipag-ugnayan sa kapwa. Bandang 5:00, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Naglalakad pa sa kabaan ng daan sina Adrian. Nagbabaka sakaling makahanap ng bahay paupahan para kanilang matulugan. Ngunit walang nakita dahil wala raw ganun sa isla. Nahihiyaring makiusap sa mga tao dahil karamihan ay barong-barong lamang ang tirahan. Ayaw na nilang makisiksik at baka makaperwisyo pa. Pagkarating sa Sitio Marabiles, sityong malapit sa dagat, may nakita silang abandonadong kubo sa tabi ng daan. Sira-sira na ang halos lahat ng parte, pero may iilang yero pa namang pwedeng masilungan. Dahil wala ngang makitang bahay na matutuluyan, yun lamang ang kanilang napagkasunduan. Matitiis mo ba yung ganitong sitwasyon, Jillian? Wala naman tayong ibang matutuluyan kaya ayos lang. Nandiyan naman kayong dalawa ni Adrian kaya wala na akong dapat ipag-alala. Tugon ni Jillian. Sigurado ka ba? Hindi ka pa naman sanay sa ganito. De-aircon ka sa bahay niyo Wika ni Adrian. Natatawa pang hinampas ni Jillian sa balikat si Adrian dahil sa sinabi nito. Saglit pa silang nagkatuwaan at nagtuksuhan sa sitwasyon. Pero lahat ng yon ay natigil nang may isang mamang dumating at nakisingit. Mga iyo at iya, ano bang ginagawa niyo dito? Umuwi na kayo. Bagong dating lang ba kayo sa isla? Sabay-sabay na tumango sina Adrian,
at Stephen. Napakamot naman sa ulo ang mama. Inilapag sa lupa ang dalang buslo na may lamang huling isda. Sa bahay na lang kayo. Bitbitin niyo yung mga gamit niyo. Sumunod kayo. Wala sa sariling sumunod ang tatlo. Natuwa rin sila dahil sa wakas, hindi na magtitiis sa abandonadong kubo. Tahimik at walang imik silang sumunod sa mama. Halos 1 kilometro ang kanilang nilakad bago marating ang bahay nito. May kalakihan ng tahanan ng may edad na purong gawa sa kahoy. Isama pa dyan ang nipa na nagsisilbing bubong. Bumungad pa sa kanila ang nakangiting ginang na nagbukas ng pinto. Maayos at magiliw silang tinanggap ng mag-asawa. Pinagsilbihan pa at pinakain. Tatanggi sana sila dahil ang pakiramdam, naiistorbo na ang mga ito. Pero masyadong mapilit kaya wala nang nagawa pa. Pagkatapos ng hapunan at bilang respeto, niligpit at hinugasan nilang tatlo ang pinagkainan. Matapos ang lahat, nakipag-usap muna sila sa sala. Ang totoo po niyan, taga-munisipyo po kami. Nataas ang magsenso kaya napadpad po kami dito. Wika ni Adrian. Ako nga po pala si Jillian. Siya naman po si Adrian at ito po si Stephen. Kayo po, ano pong pangalan niyo, nanay at tatay? Tanong ni Jillian. Ako si Dindi. Tawagin niyo akong Aling Dindi. Mang Marcelo naman itong asawa ko. Matapos maipakilala ang isa't isa, nagkatuwaan at nag-usap pa sila. Kung ano-ano ang napagdaanan at kung saan-saan napunta. Hanggang sa humantong sa mga kaganapan sa isla. May iba po tayo, Aling Dindi at Mang Marcelo. Talaga po bang may hindi maipaliwanag na kaganapan sa isla nyo? Katulad na lang ng mga bali-balita. May nawawalang tao tapos patatagpuan na lang ilang araw bangkay na. Sa tanong ni Stephen, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Nakurot pa ito ni Jillian. Bigla niyang isiningit ang usapan pero hindi naman ipinagkait ng mag-asawa ang sagot. Ilang dekada na kaming nabuhay sa isla na to. Nasanay na sa mga hindi maipaliwanag na kaganapan. Pero ang totoo, may mga nagsabi din tao lang din ang may gawa. Wika ni Aling Dindi. Tao? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Jillian. Aswang ang may sala sa napapabalitang mga kaganapan dito sa Isla Pulo. Nariyan lang sila sa paligid. Kinilabutan ang tatlo sa narinig. Kaya nga nung nakita ko kayo sa sira-sirang kubo, inaya ko kayong tumuloy dito sa amin. Sa isla, mas mainam nang may bahay upang kahit papano maiwas-iwasan ang banta ng aswang. Kinabahan si Jillian sa narinig. Hindi na rin nagsisi na sumama kay Mang Marcelo dahil batay sa sinabi nito. Mukhang ikakapahamak pa nila kung hindi sila pumayag sa alok. Pinutol at hindi na pinahaba pa ni Aling Dindi ang usapan. Pasado 8:00 na rin at kailangan nang magpahinga ng lahat. Sa kabilang kwarto pinatulog sina Adrian at sa kabila naman ang mag-asawa. Nang makahiga na, pinatay na ang mga ilaw. Maliwanag naman ang buwan ng gabing iyon at pumapasok sa loob ng bahay ang sinag nito. Sa kabilang banda, kahit anong pikit ni Stephen, hindi pa rin siya makatulog. Hindi kasi komportable na makitulog sa ibang bahay. Sa madaling salita, namamahay pa ito.
Pabaling-baling siya ng higaan hanggang sa naasar na bumangon at naupo. Nang hindi pa rin komportable, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nagtungo sa kusina upang makiinom ng tubig. Doon na rin muna siya tumambay. Habang nagpapalipas ng oras, napako na lamang ang tingin ni Stephen sa bahagi ng lutuan. Doon ito sa may dingding. May kung anong dumaan doon na masyadong kakaiba ang hubog ng katawan. Napatitig pa siya ng ilang sandali roon hanggang sa tuluyang mapakunot ang noo sa naririnig na tunog. Kinakabahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo at palipat-lipat ang tingin sa magkaibang direksyon. Hinahanap ng paningin ang pinanggalingan ng ingay na nagpapatindig ng balahibo. Hindi na rin niya napigilang sumigaw matapos mapansin sa siwang ng dingding ng kahoy ang isang uri ng figura. Naunang magising si Mang Marcelo at kagad binuksan ang ilaw. Nang makita ang tinutukoy ni Stephen, kagad siyang bumalik sa kwarto at kinuha ang isang maliit na kahon na may lamang manipis na parang baging. Kinuha niya rin ang itak at kagad lumabas. Teka, anong nangyari? Tanong ni Adrian. Huwag kayong lalabas. Merong aswang! Tugon ni Aling Dindi. Mababakas sa kanilang muka ang labis na takot. Nagmamadali namang kumuha ng may panlalaban si Aling Dindi, katulad ng iilang patalim at panghampas. Inabot niya rin kay Adrian ang iba kung sakaling mapalaban. Habang nasa loob sina Aling Dindi, matapang na hinarap ni Mang Marcelo ang aswang na walang balak umalis. Inilabas niya ang laman ng kahon, ang maninipis at itim na sanga na nagmula pa sa ikabuturan ng dagat. Nang mailabas niya ito, kitang-kita sa itsura ng aswang ang takot. Talagang mapanghas ka? Ngayon, tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo kapag tinamaan ka nitong pandakaking itim. Sinugod ni Mang Marcelo ang aswang. Sinalubong siya ng nilalang ng kalmot pero walang sugat na natamo. Maliksi ang nilalang pero nagawa niya itong mahuli dahil sa pandakaking itim. Pagkalapat nito sa muka, napadaing sa pagkapaso ng balat. Doon na rin natuluyan ng isubo ni Mang Marcelo ang natirang panlaban. Nagsanhi ng paglupasay ng aswang. Dumagungdong ang daing nito. Dahan-dahang nag-anyong tao makalipas ang ilang sandali. Nang maging ganap na tao, hindi ito nagdalawang isip na tumakas. Hindi na rin hinabol dahil sa tingin ni Mang Marcelo. Sapat na ang pinsalang ginawa niya upang ito'y magtanda. Bumalik na lang sa kanyang tahanan. Bakit hindi niyo ba po tinuluyan? Tanong ni Stephen. Oo nga po. Sana po pinatay niyo na eh. Wika ni Adrian. Tao pa rin siya at sa tingin ko hindi na yung babalik. Makapangyarihan ng pandakaking itim. At dahil sa ginawa ko sa aswang na yun, baka hindi na siya makatayo pa sa mga susunod na araw. Wika ni Mang Marcelo. Lahat sila ay napatingin sa hawak nito. Kung pagmamasdang maigi, isa lamang manipis na baging o ugat. Parang ordinaryong makikita sa kung saan-saan. Kaya nagdadalawang isip pa silang maniwala. Pwede niyo po bang paliwanag sa amin kung ano yung bagay na yan? Tanong ni Adrian. Ito ang pandakaking itim. Halamang ugat na nagmula sa kailaliman ng dagat. Hindi basta-basta nakukuha
dahil kailangan pang magbuwis ng buhay sa tubig. Mabisang panlaban sa aswang, pero mas mabisa kapag nilagyan ng orasyon. Lahat ng pandakaking itim na meron ako, pinadasalan ko sa kakilalang albularyo. Ito rin ang naging panangga at nagsisilbing laban namin sa tuwing may aswang na napapagawi dito. Matapos magpaliwanag, binigyan ni Mang Marcelo ng tig sa 10 tangkay sina Adrian. Tinuruan ito kung paano gagamitin. Habang nandito kayo sa Isla Pulo, mas mainam na may bitbit kayong ganyan para hindi basta-basta malapitan ng masasamang nilalang. Huwag niyong iwala o ilagay kung saan-saan. Bitbitin niyo palagi yan. Wika ni Mang Marcelo. Dahil walang ibang magawa at kailangan din ng proteksyon, sumang-ayon sina Jillian. Tinanggap ang pandakaking itim. Bumalik na sila sa kwarto upang makatulog muli. Sa sala humiga si Mang Marcelo at Aling Dindi para mas mapagpatibay ang pagbabantay lalo na sa mga bisita. Kinabukasan, maagang sinimulan nila Stephen ang trabaho. 100 bahay na lang din at matatapos na ang kanilang senso. Akala nila, sila lang ang nakakaalam sa nangyari sa nagdaang gabi. Maging ang kapitbahay, alam ang kaganapan. Kay Mang Marcelo kayo tumuloy? Mas mabuti talaga doon kayo nakatulog do. Wala pang aswang na nagtagumpay kapag sila ang nakakalaban. May mga paniniwala kasi na merong mutya si Mang Marcelo. Kinakatakutan ng mga aswang, kaya bihira ang lumalapit. Pasalamat nga kami dahil nabigyan kami. Wika ng kapitbahay. Tumatango lang si Jillian. Nagpaalam ito matapos maitala ang impormasyon ng pamumuhay ng pamilya. Lumipat siya sa kabilang bahay. Ito yung nag-iisang nakatirik sa kalagitnaan ng naglalakihang puno ng mangga. Isang binatang lalaki ang nagpatuloy sa kanya. Kagad sinimulan ang pagtatanong hingil sa mga katanungan ng senso. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, napansin ni Jillian ang pagiging mailap ng lalaki. Hindi rin ito sigurado sa mga sagot at panay-iwas ng tingin. Kapansin-pansin din ang kakaibang amoy nito na parabang may langis sa katawan at ilang taon nang hindi naliligo. Sinubukan na lamang niyang baliwalain ang lahat pero hindi siya naging komportable. Nang lumabas mula sa kwarto ang isa pang lalaki. Tao naman pero nakakatakot ang aura, maging ang itsura nito. Maraming mapupulang naglilinyahang pasa sa muka, leeg, maging sa kamay. Ang bibig ay namamaga. Katulad ng binatang kausap, nangangamoy din ito. Hindi na nagawa pang ipagpatuloy ni Jillian ang mga katanungan dahil iba na ang titig sa kanya ng 2 lalaki. Pagkatapos ay nakaramdam na ng takot sa tanong ng binata. Nag-iba na rin ang dating. Matanong ko lang. Mag-isa ka lang bang pumunta dito? Dahan-dahang iniligpit ni Jillian ang mga gamit. Aalis na sana ito nang hawakan siya ng 2. Napasigaw na rin siya nang walang anong pag-aamuyin siya ng mga ito. Kahit anong gawing pagpupumiglas, hindi makawala hanggang sa namalayan na lamang na aswang pala ang napuntahan. Buong lakas siyang sumigaw habang natatarantang nag-iisip kung paanong makakawala. Damang-dama niya ang labis na takot matapos maramdaman ang dila ng mga ito sa kanyang balat.
Dinala siya sa loob ng kwarto. Doon sana siya hahamakin, pero bigla na lamang napasiksik sa sulok. Jillian, bilisan mo, halika na! Kagad hinila palabas ni Adrian si Jillian habang hinahagisan ng pandakaking itim ang dalawang aswang. Kagad silang tumakbo papalayo sa lugar. Dumiretso sa bahay ni Mang Marcelo kung saan naroon si Stephen. Oh, anong nangyari sa inyo? Tanong ni Stephen. Etong si Jillian eh. Kamuntikan ng mabiktima ng aswang. Wika ni Adrian. Ano? Aswang? Iya, sabihin mo sa akin kung saan ka nang galing. Doon po sa sitio silang. Yung bahay po sa may manggahan. Ay nako, Diyos mio. Mag-amang aswang ang nakatira doon. Si Mang Densyong, yun yung ama. Siya ang sumalakay sa atin dito kagabi. Purong pangamba ang naramdaman ng lahat. Pero nakahinga pa rin ng maluwag dahil kahit papano walang nangyaring masama kay Jillian. Nasermonan nga lang ni Stephen matapos makita ang laman ng bag. Kaya naman pala eh. Mas inuna mo pa yung pampaganda mo kaysa sa proteksyon eh. Tama na yan, Stephen. Ang importante, walang nangyaring masama sa kanya. Paano kung meron? Paano kung di mo siya sinundan, di ba? Hey, kayo mga bata kayo. Huminahon nga kayo. Huwag nang magtalo. Wala rin magandang maidudulot yan. Natahimik sila matapos magsalita ng matanda. Ilang sandali pa inaya ni Mang Marcelo si Adrian na sumama sa kanya. Pumunta sila sa manggahan. Mang Dennis, mag-usap po tayo. Wika ni Mang Marcelo. Tama po ba tong ginagawa natin? Baka mas lalo silang magalit tapos sumalakay uli. Tanong ni Adrian. Papakiusapan lang natin sila, Adrian. Hindi na maganda ang ginagawa nila. Ilang sandali pa. Lumabas ang binata at sumunod ang amang si Mang Dennis na walang reaksyon ng muka. Magandang araw sa inyong dalawa. Makikiusap sana ako na wag namang biktimay ng mga bisita ko. Dayo sila sa isla natin, Mang Dennis, at naway hayaan nyo sila hanggang sa makalis. Bukas naman, wala na sila dito eh. Wika ni Mang Marcelo. Wala namang makikitang reaksyon sa mag-amang aswang. Kinabahan na si Adrian sa pamamaraan ng pagtingin ng dalawa, kung kaya't hinikayat na si Mang Marcelo na umalis. Pumayag naman ito. Alam niya na wala siyang mapapala kung ganon makitungo si Mang Dennis. Pag-uwi ng tahanan, mas lalong pinagtibay ni Mang Marcelo ang paglagay ng pananggalang at pangontra. Bawat sulok ay nilagyan pati ang bulsa ng asawa at ng 3 bisita. Mukhang hindi na madadala sa pakiusap ang mag-amang yun. Nakailang salakay na sila sa atin. Makailang ulit na nating pinalagpas dahil naaawa ko sa karapatan nila bilang tao. Pero ngayon, masyado nang lumalabis. Wika ni Mang Marcelo. Ano ba ang plano mo? Kinakabahan na rin ako dahil may mga bisita tayo. Paano sila kung babalikan tayo ni Mang Dennis? Tanong ni Aling Dindi. Ilang beses na nating nakarap ang mag-amang aswang na yun. At kung sakaling babalik sila, pasensyahan na lang. Dahil wala akong ititira sa kanilang dalawa. Sa puntong iyon buo na ang pagpapasya ni Mang Marcelo. Bandang 10:00 ng gabi nang malimpungatan si Aling Dindi. Nagmamadali siyang bumangon dahil hindi na mapigilan ang pantog. Dumiretso siya sa banyo habang naroon sa lugar.
Papikit-pikit pa ang mga mata. Biglang nilayasan ng antok matapos mapagtanto ang isang bagay. Nagmamadali at kaagad niyang sinilip ang labas. Ganun na lamang ang kanyang pagsigaw sa ngalan ng asawa pagkakita sa aswang na nasa malapit na. Nagising din kaagad ang diwa ni Mang Marcelo pagkasigaw ni Aling Dindi. Binitbit ang pandakaking itim, maging ang itak na kanyang inilagay sa ilalim ng higaan. Pagkalabas ni Mang Marcelo, hindi na rin siya nagtaka kung bakit dalawang aswang ang nasa labas. Sa mga hubog nito, kilala at natutukoy niya kung sino si Mang Dennis at ang anak. Nagsilabasan din mula sa kabilang kwarto sina Adrian. Nagtatakip pa ito ng ilong dahil sa lansa ng hangin. Walang sali-salita. Binigyan niya ng iilang tangkay ng pandakaking itim ang lahat. Binili ng manatili lamang sa loob ng bahay kung anuman ang mangyari. Matapos nun ay hinarap niya ang mag-amang aswang. Pasensya na tayo, Mang Dennis. Nakailang patawad na ako sa inyo pero ngayon, hindi ko na nanaisin pang magpatawad. Kayo na ang lumapit sa inyong kamatayan. Magsasalita pa sana si Mang Marcelo nang biglang nagsidatingan ang tatlong kapitbahay. Meron silang dalang mga panlaban, pandakaking itim at iba't ibang uri ng patalim. Sama-sama tayo sa pagpatay ng mga salot. Paring Marcelo, sila din ang pumatay sa sanggol ko. Wika ni Mang Ronnie. Makikisali na din ako para mapatay ang dalawang yan. Siguradong sila yung dahilan kung bakit namatay yung asawa ko. Wika ni Mang Ben. Wala man silang atraso sa pamilya ko. Subalit malaking perwisyo naman ang idinulot nila sa isla natin. Patay na ang mga yan. Halika na, paring Marcelo. Wika ni Mang Ernie. Nakaramdam ng tuwa si Mang Marcelo. Hindi siya nagkamali sa pasyang ibahagi ang pandakaking itim sa mga kapitbahay. Kahit kaunti lang ang nabigay, marami naman silang magtutulungan upang mapatay ang dalawang aswang. Sumugod silang apat. Si Mang Ben at si Mang Ernie ang lumaban sa binatang aswang. At si Mang Marcelo at Ronnie naman ang humarap kay Mang Dennis. Makikitang nahirapan ang mga aswang dahil sa hawak nilang panlaban. Bawat pagdampi ng pandakaking itim sa balat ay siya namang pagpalahaw ng mga ito. Idagdag pa ang pagbaon ng mga patalim sa kanilang katawan. Nagkagulo lalo nang bumaliktad ang sitwasyon makalipas ang ilang sandali. Nakabawi ang mag-amang aswang at dito na nabahala sila Aling Dindi. Hindi naman masugatan si Mang Marcelo dahil protektado ng mutya. Mababakas namang pagod na. Hirap sa ginagawang pag-ilag dahil meron ng katandaan. Ilang ulit pa itong natumba dahil sa pagkawala ng balanse. Tumulong kayo! Tulungan niyo Adrian, Stephen! Anong sinasabi mo dyan na tumulong? Aswang yung mga yan eh. Anong gagawin namin? Huwag ka nang maraming sinasabi pa, Step. Halika na, labasin na natin. Wala nang nagawa pa si Stephen ng kaladkarin ni Adrian palabas. May hawak din silang iilang tangkay ng pandakake. Adrian, mukhang maling makialam tayo dito eh. Wala naman tayong alam tungkol sa mga yan. Hindi totoo yan. Mas mali kung hindi tayo mangingialam. Nang matansya ni Adrian ang galaw ng binatang aswang, kagad niya itong dinambahan at pinagsusuntok matapos matumba sa lupa. Isinubo niya ang hawak na pandakake. Napadistansya rin pagkatapos makagat sa daliri, pero hanggang gasgas lang ang natamo. Nilapitan na rin ni Stephen ang aswang. Walang pagdadalawang isip niya itong hinampas hanggang sa paulit-ulit na naglupasay sa lupa. Kinabahan pa siya sa ideyang napatay niya ito. Nang hindi na gumagalaw,
pumunta siya sa kinaroroonan ni Adrian. Teka, nakapatay ako. Adrian, nakapatay ako eh. Hindi rin alam ni Adrian kung ano ang sasabihin dahil pagtingin niya, nasaan yung tao na ang binatang aswang at hindi na gumagalaw. Bumabaha din ng dugo sa lupa. Samantala, patuloy pa ring nakikipaglaban si Mang Marcelo sa aswang na si Mang Dennis. Kahit maraming sugat mula sa pandakake, pilit pa rin itong lumalaban. Pinagtulungan siya ng lahat ng kalalakian. Wala nang nagawa ang aswang. Tuluyang naipasok sa kanyang bibig ang pandakake. Paulit-ulit din sinaksak ni Mang Ronnie ng balisong sa tagiliran at dibdib hanggang sa tuluyang mamatay. Makikita ang pagkapayapa sa kanilang muka. Maging sina Adrian at Stephen na nasa harapan ng pintuan, hindi maiwasang makaramdam ng tuwa. Pinalipas muna nila Mang Marcelo ang ilang minuto at nang nasa kondisyon na ang katawan matapos magpahinga, nagpa siyang iligpit ang bangkay ng dalawang aswang. Palihim nila itong ginawa. Sinunog nila ang katawan ng aswang upang masiguradong hindi na ito mabubuhay. Kinabukasan, maagang gumayak sina Adrian dahil natapos na rin naman na ang trabaho. Masyadong mabilis ang ganap pero nakapagpaalam naman ng maayos kina Aling Dindi at Mang Marcelo. Hinatid pa nga sila sa daungan at inintay na makaalis ang kanilang bangka bago umuwi. Nang mga sumunod na araw, naging abala sina Adrian dahil sa pagtatrabaho sa munisipyo. Sa kabila ng nangyari, wala silang pinagsabihan dahil na rin sa pakiusap ni Aling Dindi sa pag-aalalang baka matakot ang marami sa kanila doon sa isla. Magmula nang mapatay ang mag-amang aswang, wala nang napapabalita pang nabibiktima sa lugar. Subalit sariwang-sariwa pa rin sa kanilang tatlo ang kaganapan sa Isla Pulo. Paminsan ay binabangungot. Ang tanging ginagawa nila kapag binabagabag ng nakaraan, hinahawakan ang pandakaking itim na ibinigay sa kanila upang gumaan ang pakiramdam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Vera. Walang eksaktong taon. Ibi Magalona, probinsya ng Negros Occidental. Nang mga panahong ito, nasa edad 20 si Vera, nagtatrabaho bilang kargador sa isang imbakan ng palay tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ngunit kapag araw ng Sabado at Linggo, pumupunta ang binata sa kanyang lolo na kilalang manggagamot. Mula sa angkan ng mga batikang antingero at albularyo si Ver, at ang pamilya niya ang kinakatakutan at ginagalang sa kanilang bayan. Dahil na din sa reputasyon ng mga ito sa kasamaang palad, ang mga ugat ng kanilang angkan ay namatay na sa katandaan at ipinasa na ang kanilang kakayahan sa mas bata. Iisa na lang ang natitirang buhay, si Igong Tiboy. Ito ang lolo ni Ver. Mahigit 80 taong gulang na ito, ngunit nagagawa pa ring magakot ng palay mula sa kabilang bukid papunta sa imbakan. At hindi lang yan, napakabilis din itong tumakbo at hubog na hubog pa din ng pangangatawan. Sa kabila ng mga bakas ng katandaan sa kanyang balat. Panganay sa 5 magkakapatid na puro lalaki si Ver at ang tanging napipisil ng kanyang lolo Igong na maging kapalit nito bilang araw sa lahat ng magkakapatid. Sinasabi ni Igong Tiboy ang may pinakamalakas na espiritual na kakayahan. Ayon sa mga kwento ng kanilang mga nakakatanda, nagawa na nitong makapunta sa syudad ng Biringan at makabalik nang hindi man lang nawawala ang alaala
o napapahamak. Meron pang mga sabi-sabi na kapag dala ito ng isang palayok na ginto, dahilan kung bakit nakaangat sa buhay ang kanyang pamilya. Hindi naman sa pagmamayabang, nagmamay-ari ang matanda ng maygit kumulang 2 ektarya ng lupain at may pinakamalaking palaisdaan sa lugar. Hindi naman ito alintana ni Ver dahil ang nasa isipan ng binata, hindi siya ang nagmamay-ari ng mga ito. Kaya wala siyang karapatan na ipagmayabang sa iba. Madalas napupuna ang binata dahil sa kanyang kasuotan, ang kadalasang banat ng mga kasamahan sa kanya. Mayaman naman yung lolo Igong mo. Bakit parang basahan yung mga damit mo? Isa lang ang isinasagot ng binata. Hindi ko kailangang magsuot ng mamahaling damit kapag nagkakargador ako. At isa pa, si Lolo yung mayaman, hindi ako. Napapakamot na lang ng ulo ang mga kasamahan sa trabaho sa tuwing makikipag-usap ang mga ito kay Ver dahil alam nilang tama ang sinasabi ng binata. Maging ang matandang si Igong Tiboy, hindi rin makikitaan ng kahambugan sa katawan. Wala ito ni isang alahas, maliban na lang sa singsing na suot nito nung kinasal. Para sa matanda, ito lang ang tanging maituturing niyang kayamanan dahil ito na lang ang natitirang alaala ng kanyang asawa. Maging ang tahanan nito ay napakasimple lang. Ang dingding ay gawa sa sawali at ang bubong ay pawid na gawa sa nipa. Dito isinasagawa ng matanda ang kanyang panggagamot. Sa tagal ng pagtulong ni Ver sa kanyang lolo, marami na rin siyang naging karanasan. Isa sa mga hindi niya makakalimutan ay nang makasagupa ni Igong Tiboy ang isang diwata. Mag-anak ang lumapit sa matanda at ayon sa mga ito, ilang linggo nang wala sa sarili ang kanilang anak na babae simula nang umuwi ito galing sa bakasyon. Unti-unting nag-iba ang kilos at pag-uugali nito. Sinubukan nilang ipatingin sa espesyalista, ngunit walang nakitang mali ang mga doktor. Hanggang sa lumapit sila sa isang albularyo. Dito nila napag-alamang ginagambala ng isang mataas na uri ng elemento ang dalaga. At umamin din ito na hindi niya kayang labanan ang nilalang. Ito din na nagsabing puntahan si Igong Tiboy. Kung gayon, nasaan ang anak niyo? Bakit hindi niyo kasama? Tanong ng matanda. Ayon sa mag-asawa, ikinulong nila sa kwarto dahil naging mapanakit ang dalaga at hindi nila magawang lumapit. Ayon pa sa ina nito, kamuntikan na siyang patayin nang minsang magatid siya ng pagkain sa kwarto ng anak dahil sa kalagayan ng pasyente. Kinakailangang puntahan ni Igong Tiboy sa tahanan at nagkataong naroon si Ver, kaya naman isinama siya ng matanda. Ver, maganda ka dahil isasama kita. Medyo malayo ang pupuntahan natin at kinakailangan ko din ng katuwang doon sa lugar. Dali-dali namang umuwi ang binata sa kanilang tahanan upang kunin ang kanyang mga kagamitan. Nagdala na din ng ilang damit ang binata dahil ayon kay Igong Tiboy, maaaring sa susunod na araw sila makauwi. Ilang sandali pa, nakabalik na ang binata bitbit ang kanyang mga damit. Nakapaghanda na din si Igong Tiboy, kaya kaagad na silang lumakad. Lolo, unang pagkakataon ko pong sumama sa malayong gamutan. Kaya pasensya na kung maninibago ako ha. Wika ni Ver. Buti na lang at may dalang sasakyan ng mag-asawa, kaya nakalibre sila ng pamasahe. Walang problema, kaya kita sinama para merong taga-abot ng mga kakailanganin ko sa gamutan. Pero ihanda mo rin ang sarili mo, Ver, dahil sa pagkakataong ito. Baka magamit mo ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Hindi maganda ang kutob ko sa pupuntahan natin. Wika ni Igong Tiboy.
Pinakikiramdaman lang ng dalawa ang mag-asawa. Nakita ni Ber na panay ang titig ng lalaki sa kanila at hindi nga nagtagal. Nagsalita na ang lalaki. Manong, pasensya na po kayo pero may hindi ako sinabi tungkol sa kalagayan ng anak ko. Nag-aalala kasi ko na baka tanggihan nyo kami. Pero sasabihin ko na, at kung sakali mang tumanggi kayo, maaari ko kayong iatid pabalik sa inyong tahanan. Nga po pala, Cesar ho ang pangalan ko. Wika ng lalaki. At ayon pa dito, nagbabago-bago ang boses ng kanilang anak. Paminsan ay normal. Ngunit minsan boses ng isang lalaki ang lumalabas sa bibig nito at paulit-ulit na sinasabi, "Akin ang babaeng ito," at walang makakakuha sa kanya. Hindi naman nagsalita si Igong Tiboy, sa halip ay nanatili itong tahimik. Inihinto ni Mang Cesar ang sasakyan na labis namang ipinagtaka ng matanda. Oh, anong nangyari? May sira ba yung sasakyan mo? Bakit ka uminto? Tanong ni Igong Tiboy. Kasi po, hindi po kayo sumagot. Tutulungan niyo po ba kami? Napangiti si Igong Tiboy at nagsalita. Ay may sinabi ba kung hindi ako tutulog? Nagsalita ba ako? Ay nako. Ay sige na. Paandarin mo yung sasakyan nang makarating na tayo sa inyo. Laking pasasalamat ni Mang Cesar dahil ang buong akala niya ay tatanggihan siya ng matanda. Umabot ng 1.5 oras ang biyahe nila. Gabi na nang makarating sila sa lugar. Alam ni Igong Tiboy na delikado ang gagawin niyang panggagamot dahil posibleng may sanib ang dalaga at kung isasagawa niya ito ng gabi, maaaring may madamay sa mga taong naroon. Pwede bang bukas na natin gamutin ang anak mo? Delikado kasi kapag ngayong gabi natin isinagawa. Kung sanib nga ang kakalabanin ko, mas malakas sila sa paglubog ng araw. Wika ni Igong Tiboy. Hindi naman tumanggi ang asawa. Nagtiwala sila sa matanda dahil siya ang higit na nakakaalam ng kanyang sinusuong. Ngunit ang totoong saloobin ng matanda, kailangan niya itong harapin ng umaga dahil malakas ang kutob niyang isang mataas na elemento ang kakaharapin. Inanyayaan sila ni Mang Cesar na maghapunan at habang papunta sa kainan, itinuro ng asawa ni Mang Cesar ang kwarto ng kanilang anak. Laking gulat ng mga ito nang biglang magsalita ang dalaga sa loob ng kwarto. Napayakap ang ginang kay Mang Cesar dahil sa sobrang takot. Boses ng lalaki ang kanilang naririnig at tinatawag ang pangalan ni Igong Tiboy. Nandito ka na pala, Igong Tiboy. Hindi ko akalaing ikaw ang tatawagin ng mag-asawa para palayasin ako. Uunahan na kita. Hindi mo ko kayang talunin. Matandang manggagamot. Tinignan ni Ver si Igong Tiboy at napansin na tila wala lang sa kanya ang lahat. Samantalang ang mag-asawa ay halos mamatay na dahil sa sobrang takot. Demonyo yata yung nakasanib sa katawan ng anak namin, Manong. Pakiusap po. Tulungan niyo po kami. Pagmamakaawa ni Mang Cesar. Ngumiti lang si Igong Tiboy at nagsalita. Kung demonyo man ang pumasok sa katawan ng anak niyo, hindi niyo na siya makikita dito. Malamang kung saan na siya nakarating. O siya, magpapahinga na kami. Bukas ng umaga pa ako makikipagtuo sa dati kong kaibigan. Hindi lubos maunawaan ni Ver kung ano ang sinasabi ng matanda. Buong gabi itong inisip ng binata hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ni Igong Tiboy para maghanda. Hoy Ber, gumising ka na. Marami pa tayong gagawin. At mukhang magiging masaya ang araw na to. Wika ng matanda habang naglalakad palabas ng kwarto
Kaagad namang sumunod si Ver habang nagkakape. Pinaliwanag ng matanda ang gagawin niya. Isang bagay lang ang ayaw kong mangyari. Yon ay ang makikialam kayo sa gagawin ko. Humingi kayo ng tulog. Ang ibig sabihin nun ay nagtitiwala kayo sa akin. Kaya hanggat maaari manood lang kayo. At kung hindi nyo kayang makikita, maaari kayong lumabas ng kwarto. Tumango ang mag-asawa bilang tugon. Maging si Ver ay nanibago sa kilos ng kanyang lolo. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng babala si Igong Tiboy. Ilang sandali pa ay tumayo na sa kinauupuan ng matanda. Naglakad ito papunta sa kwarto ng pasyente at walang pagdadalawang isip na binuksan ang pintuan. Pagpasok pa lang ni Ver sa kwarto, kakaibang pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Nagtataka ang binata dahil kung may masamang elemento ang gumagambala sa dalaga, bakit siya nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan? Idagdag mo pa ang halimuyak ng mga bulaklak na tila nagmumula mismo sa katawan ng pasyente. Alam kong nararamdaman mo din ang kakaibang pakiramdam, Ver. Taliwas ito sa mga nakaengkwentro mo. Kaya huwag kang magpapalinlang sa kapayapaang nasa paligid. Palagi mong tatandaan, sa oras na kumalma ang paligid sa gitna ng isang unos, iisa lang ang ibig sabihin nito. Nasa gitna ka ng mata ng bagyo. Tumango si Ver bilang tugon. Ito ang mga katagang inulit-ulit sa kanya ng matanda sa tuwing humaharap sila sa isang delikadong sitwasyon. Hindi man mahahalata sa binata, may tinatago itong lakas. Bagaman hindi pa nasusubukan sa aktwal na sitwasyon, panatag si Igong Tiboy na hindi siya iiwan ng kanyang natutunang kaalaman sa gitna ng kagipitan. Inutusan niya ang binatang tumayo sa isang sulok at mag-antay sa mga susunod na mangyayari. Kasama ang mga magulang ng dalaga, nang mga sandaling ito ay mahimbing na natutulog ang pasyente at nang magsimulang humakbang si Igong Tiboy, laking gulat ng mga magulang nito nang biglang umangat ang katawan ng dalaga habang tumatawa ng napakalakas. Dahan-dahan itong lumalapag sa sahig ng nakatayo. Nakayuko ang ulo nang mag-angat ito ng tingin. Kitang-kita ni Ver ang kakaibang kulay ng mata ng dalaga. Naghahalong berde at asul. Nagpapalit-palit ito ng walang tigil. Napatitig sa kanya ang pasyente at nagsalita. Aba, hindi ko alam na isa ka rin palang hangal, Igong Tiboy. Dinala mo pa ang apo mo dito. Para saan? Mamatay kasama mo? Kung sa bagay, malungkot nga namang mamatay mag-isa. Hindi sumagot ang matanda. Ganon din si Ver. Sinunod nito ang bilin ng kanyang lolo na huwag kikilos hanggat hindi siya sinasabihan. Ilang taon na ang nakalipas, hindi mo pa din matanggap sa sarili mo na natalo ka sa laban, Hilas. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko akalaing dito tayo magtatagpo. Siguro nga tadhana na ang gumawa ng paraan upang matoldo ka ng walang katapusang puot sa puso mo. Wika ni Igong Tiboy sabay lakad palapit sa pasyente. Akmang susunod sana si Ver. Ngunit tinitigan siya ng masakit ng matanda. Kaya naman nanatili na lang siya sa kinakatayuan at pinagmasdan ang susunod na gagawin ng kanyang lolo. Bigla namang tumalon papunta sa matanda ang pasyente na kaagad ding bumalik sa kinakatayuan nito nang itapat ni Igong Tiboy ang kanyang palad sa dibdib ng dalaga. Huwag mo gamitin ang katawan ng batang to. Lumaban ka ng patas, Hilas! Wika ng matanda.
na lalo pang ikinagalit ng nakasanib sa dalaga. Sinira mo ang pisikal kong katawan at ang pinakamali mo, hindi mo ko tinuluyan nung meron kang pagkakataon. Yan ang mali sa inyong mga tao. Napakalambot ng puso nyo. Wika ng nakasanib. Mabilis na kumilos si Igong Tiboy. Sa isang kisap mata ay napunta ito sa tapat ng nakatayong dalaga. Itinarak nito ang daliri sa tiyan ng pasyente, dahilan para mawalan ito ng malay. Inihiga ito ni Igong Tiboy sa kama, lumapit kay Ver at nagsalita. Hindi ko siya pwedeng labanan habang nasa loob ng katawan ng batang yan. Sa gayon, itinulak ko si Hilas papunta sa isang dimensyon kung saan hindi siya makakalabas hanggat walang paintulot mula sa akin. Kailangan ko siyang sundan sa lugar na yon upang tapusin na ang lahat. Ngayon, Ber, dito na masusubukan ng lahat ng maitinuro ko sa iyo. Lilisanin ko ang katawang tao at maglalakbay papunta sa dimensyon kung nasaan si Hilas. Bantayan mo ang katawang tao ko at kahit anong mangyari, wag na wag mong hahawakan. Tandaan mo ang lahat ng bilin ko, apo. Tumangulang si Ber bilang tugon kahit hindi nauunawaan ang lahat. Matapos magbigay ng mga panuto sa apo, naiga si Igong Tiboy sa sahig at nag-usal ng mga dasal na hindi maintindihan ng binata. Ilang sandali pa biglang tumahimik ang paligid, nawala maging ang banayad na ihip ng hangin. Kasabay nito, tuluyan ang nawalan ng malay si Igong Tiboy. Naupo si Ver sa uluhan ng matanda at inabangan ang susunod na magaganap. Ilang oras ang nakalipas ay wala pa ding malay ang matanda, maging ang pasyenteng nakahiga sa kama. Pinaliwanag ni Ver sa mag-asawa ang nangyayari. Ang kanilang anak ay kasalukuyang nakalutang sa ibang dimensyon. Sa pagitan ng pagpanaw at pagkabuhay, depende sa magiging resulta ng laban ni Igong Tiboy ang patutunguan ng dalaga. Magtiwala lang po tayo kay Lolo Tiboy. Alam kong hindi siya matatalo sa kahit sino mang may masamang tangka. Wika ni Ber. Muling naupo ang binata sa uluhan ng matanda at saktong pagkaupo nito, biglang nanginig ang katawan ni Igong Tiboy. Umangat mula sa sahig ng maygit 4 na talampakan. Sa sobrang gulat ng binata, nakaligtaan nito ang bilin ng kanyang lolo. Hinawakan niya sa kanang braso ang matanda upang pigilan sa pagninig. Pagkahawak ni Ber sa braso nito, biglang pumasok sa kanya ang isang nakakamanghang pangitain. Nakita niya ang dalawang nilalang na nakatayo magkaharap. Ang isa ay nakasuot ng itim na kasuotang gawa sa balahibo ng mga uwak. Ang isa naman ay nakasuot ng ginto at pilak na baluti. Mahaba ang ginintuan nitong buhok at nagliliwanag ang muka. Sa paligid ng lalaking nakasuot ng itim na baluti, mga kalansay at bungo ng tao. Palutang-lutang ito sa ere habang patuloy na umiikot sa kanya. May hawak ding sandata ang lalaking iyon, isang karet na may itim na talim. Halos 100 metro ang pagitan ng dalawang nilalang at nang lingunin ni Ber ang lalaking nakasuot ng gintong pilak na baluti. Nakita nito ang isang malaking ahas na may 6 na pakpak, isang gintong espada at malaking maso na gawa sa purong ginto. Paikot-ikot ito sa katawan ng lalaki at sa bandang uluhan nito ay isang ulo ng leon na may pakpak. Nakabuka ang bunganga nito habang umaangil ng napakalakas. Biglang nagsalita ang lalaki sa itim na kasuotan at dito napagtanto ni Ver na ang nagsasalitang nilalang ay walang iba kung hindi ang gumagambala sa pasyente. Hindi sinasadyang napasok ng binata ang dimensyon kung saan naglalaban ang dalawang malakas na nilalang. Igong Tiboy, alam mong hindi ka mananalo sa dimensyong ito. Isa kang celestial.
At ang lugar na to ay ang lugar ng aking kapanganakan. Dito ko kinukuha ang aking lakas. Isang malaking pagkakamali ang pagdalaw mo sa akin sa lugar. Napalingon si Ver sa lalaking may suot na gintong baluti na nooy napagtanto niya na si Igong Tiboy. Laking gulat ng binata nang magsalita ito dahil hindi na matanda ang boses ng lalaki. Pagkakamali nga ba, sinadya kong dito ka dalhin dahil isang bagay lang ang gusto kong mangyari. Ang ilibing ka sa lugar kung saan ka'y pinanganak. Wika ni Igong Tiboy. Kasunod nito ay kinuha ng lalaki ang malaking gintong martilyo at hinampas sa lupa. Naglabas ito ng napakalakas na liwanag at sa sobrang lakas ng pagkakatama, tumalsik si Ver papalayo sa lugar. Napapikit ang binata at nang muli siyang dumilat, nasa loob na ito ng kwarto. Patuloy pa rin ang panginginig ng matanda at sa pagkakataong iyon, inantay ni Ver na magkamalay ang kanyang lolo. Ilang sandali pa huminto na ang panginginig ng katawan ni Igong Tiboy. Lumapag na din ito sa sahig. Basang-basa na ng pawis ang kanyang lolo. Biglang umaliwalas ang paligid. Nawala ang halimuyak ng bulaklak. Nagbalik na sa normal ang pakiramdam ni Ver. Tinignan ng binata ang pasyente at nakitang banayad na ang itsura nito. Unti-unti ding bumalik ang kulay ng balat ng dalaga, indikasyon na wala na ang gumagambala sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagising si Igong Tiboy. Nilapitan siya ni Ver upang itayo. Hindi na nagtanong pa ang binata kung ano ang nangyari. Masaya itong malaman na ang kanyang lolo Tiboy, isang hindi pangkaraniwang nilalang, nanatili na lang sa isipan ni Ver ang mga katanungan na alam niyang masasagot pagdating ng panahon. Lumipas ang maraming araw. Tuluyang niyakap ni Ver ang pagiging manggagamot. Hindi man siya kasing galing ng lolo, ngunit alam niya sa sarili na hindi siya tatalikuran ng kanyang lolo na si Igong Tiboy.